depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Paano ka nga ba hindi titigilang isipin ng ex mo? Non-stop. Actually, ang dami nagtatanong nito na parang akala ata nila magician na ako. Na parang kaya mong magpasok ng isang certain energy sa loob ng isang utak ng isang tao para hindi kanya tigilang isipin. Pero if you will ask me, merong isang psychological move na pwede kang gawin na napakaganda ng benefit sa'yo. As in talagang panalong-panalo kapag ginawa mo to. Win-win situation to, kumbaga. Once na ginawa mo tong bagay na to, hindi ka titigilan ng ex mo na isipin non-stop. You know, talagang mahihirapan siyang mag-move on sa'yo. And if you will ask me, ano ba yung technique na yun? Try nating alamin kung saan nga ba nangyayari to in terms of evolutionary perspective. Kapag kasi sinabi nating evolutionary perspective, ibig sabihin, ang tao nagkakaroon siya ng particular belief or adoption sa isang particular na bagay at nagkakaroon siya ng certain expectation sa mga particular na bagay. At lahat ng expectation na ginagawa niya is nilalagyan niya yon ng certain belief at opinion. Kaya if you will ask me, ano ba ang nasa isip ng ex mo? Ang nasa isip ng ex mo ay isang particular na expectation mula sa'yo. Para siya nag-e-expect mula sa'yo. And she expects nothing or he expects nothing from you. Kasi wala naman nga siyang i-expect sa'yo kasi probably di ka na niya mahal, di ka na niya gusto, wala na siyang gana. Pero alam mo ba kung ano magiging kahinaan ng expectation na yon? Yung kapag hindi mo na-meet yung expectation niya. But if you will ask me, ang pinakakahinaan talaga niya is yung pride niya na inilalagay niya dun sa expectation niya. Dahil every time na naglalagay ng expectation niya, naglalagay din ng pride yan dun sa expectation na yun. At kapag tinamaan mo yung pride na yun, matatamaan din yung expectation niya at matatamaan ulit yung pride niya. I mean, kung gusto mong isipin ka ng ex mo at hindi ka niya tigilang isipin non-stop, ang kailangan mong gawin ay patamaan ng pride niya. Pero paano mo gagawin na tatamaan yung pride niya? Simple lang. Ito yung pinakamagandang psychological move na pwede mong gawin ngayon mismo, ngayong araw na to. All you need to do is to move on. Yeah. I'm serious. I mean, move on. So, you are going to ask me, bakit ito yung sagot na naisip ko? Bakit naisip ko yung move on? Ano ba? As in, move on talaga yung sagot para isipin ka niya na non-stop? Yes, of course. Dahil ang tao, naghahanap yan ng isang tao magmamahal sa kanya. At kapag minahal na siya, nawawalan na siya ng respeto doon. At kung mag-move on ka, ang mangyayari nun, magiging tinik ka sa utak niya kasi iisipin niya na ganun ba kadaling iwanan ako? Right? So, ganun ba kadali na iwanan ng isang katulad ko? As in, ganun lang ba kadali? Ganun ba kabilis na iwanan ng isang tulad ko? Yun yung mararamdaman ng ex mo. Bakit? Kasi meron siyang expectation at meron siyang pride na inilagay doon sa particular na bagay na yun. Na nag-expect siya na mahal mo pa rin siya at gagawin mo ang lahat para sa kanya. And because nag-move on ka, pinakita mo na kaya mo, pinakita mo na independent ka, pinakita mo nag-move on ka, pinakita mo wala kang pake, you don't give a shit, pinakita mo yun. Doon na magta-turn around yung lahat eh. Bakit magta-turn around yung lahat? Kasi nga, yun na yung time na iisipin niya na bakit hindi mo na siya mahal. At dahil naka-move on ka na, doon ka na papasok ngayon sa isip niya. Ganon nagwo-work ang no contact rule, ganon nagwo-work yung mga kung ano-anong bagay in terms of attraction. Dahil ang attraction nag-grow to hindi sa loob ng neediness, kundi nag-grow ang attraction sa loob ng, desire or ambition. Kapag nagiging needy ang isang tao sa'yo, nawawalan din siya ng attraction. Kasi parang binibigay na niya lahat eh. Parang wala ng game na nangyayari. Parang sobrang bilis na niyang makuha. Pero kapag yung tao medyo pa hard to get siya, parang doon ka nagsisimulang may love sa kanya o doon ka magsisimulang habulin siya kasi nakikita mo yung value niya kasi nga hard to get. Ano ba ang pinag-iba ng buhay na bato sa diamond? Which is actually, yung dalawang bato na yon pareho lang na bato yon. Ang diamond ay bato at ang bato ay bato din. As in, meron lang diamond na terminology yung diamond, pero at the end of the day, bato lang yun. But the thing is, bakit mas valuable ang diamond?
It is because meron siyang price at meron siyang presyo. Hindi mo ito makukuha kahit saan. Samantalang yung bato, buhay na bato, mga pumunta ka lang ng bundok, pwede ka makakuha ng isa. Yung magandang klase ng bato. Pero kung if you will ask me, diamond, hindi mo makukuha kung saan-saan yan. Kailangan mong bilhin yan. Sa madaling salita, kino-compare ko lang yung relationship sa bato. Ano bang klaseng bato ka? Ikaw ba yung batong napupulot lang kung saan-saan o ikaw yung tipong diamond? Ikaw ba yung tipong hinahabol? Ikaw ba yung tipong hindi? So, if you think na sa sarili mo, na deserve mo, na habulin ka, at deserve mo na isipin ka niya na non-stop, ang kailangan mong gawin ay mag-move on. Dahil win-win situation to. Naka-move on ka na, inisip ka pa niya dahil magiging tinik ka sa pride na meron siya. Thanks for watching.